Nasa hangganan ng dokumentadong katotohanan ang mga sabwatan na pumapaling sa mga bagay na hindi masagot at nakababalisa. Ang kamalayan ng publiko ay naiiwang sinusundan ang mga hibla ng hinala, lihim at haka-haka na ang layunin ay maunawaan ang kabuuang larawan. Bilang 10. Ang Wall Street kudeta, sabwatan ng negosyo at White House kudeta. Marami itong tawag pero kadalasan itong tinatawag na nakalimutang kudeta ng 1933. Ang sabwatan na halos walang nakakaalam. Nasa gitna si Major General Smedley Butler, kilala bilang Fighting Quaker. Siya ay iginagalang bilang isa sa pinaka-pinaparangalang Marine sa kasaysayan ng Estados Unidos at siya lamang ang nag-iisang may hawak ng medalya ng katapangan ng Marine Corps. Siya lang ang 2 beses na tumanggap ng medalya ng karangalan para sa magkaibang aksyong militar. Si Butler ang matatag na tinig laban sa negosyo ng digmaan. Optimistiko at masagana ang Amerika pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig. Nasa tuktok ng kapangyarihan ang mga industriya at negosyanteng mapagsamantala at kumikita ang mga oligarko ng higit kaysa dati. Umunlad ang hindi reguladong stock market hanggang bumagsak ang Estados Unidos sa malaking depresyon noong 1929. Dahil dito, nabuo ang unang administrasyon ni Franklin D. Roosevelt at binigyang pansin nito ang paghihirap ng mga Amerikanong nakapila para sa libreng pagkain. Dahil sinisi ng mga Amerikano ang Grand Old Party at si Roosevelt ang nag-ayos, siya ang nilapitan ng tao. Dito nagsimula ang New Deal na naglatag ng mga safety net gaya ng unemployment insurance at social security na ginagamit pa rin ngayon. Dahil sa demokratikong pananaw at mayamang pinagmulan ni Roosevelt, maraming negosyante at oligarko ang hindi natuwa sa kanyang kapangyarihan at impluensya. Noong Nobyembre, 1932, nahadal siyang Pangulo ng Estados Unidos na ikinabahada ng mga konserbatibo dahil sa takot sa sosyalismo at labis na paggastos ng gobyerno. Ang mga elementong ito ang magdadala ng kakaibang sabwatan. Si Butler, na nagsabing siya ay republikano, ay sumuporta sa Partido Demokratiko at bumoto kay Roosevelt sa halalan ng pagkapangulo. Pagkalipas ng 1 taon, tinuligsa niya ang kapitalismo at mga bankero. Tinawag din niya ang sarili niyang maton ng malalaking negosyo, Wall Street at mga bankero. Nang mapagtanto niya na sa loob ng 33 taon ng kanyang serbisyo, pinangangalagaan niya pala ang interes ng mga korporasyon ng US imbes na ipagtanggol ang kanyang bansa. Noong 1933, kahit may bagong paniniwala, nilapitan di umano si Butler ng isang Wall Street broker at pasista na si Gerald Maguire para kumbinsihin siyang pamunuan ang kudeta. Sabi niya, inalok siya ni Maguire ng hukbo ng tao na magmamartsa sa Washington DC at pinansyal na suporta. Kung nagtagumpay ang kudeta, si Butler ay halos may buong kapangyarihan bilang sekretaryo ng pangkalahatang gawain at ang presidente ay magiging simbolikong pinuno na lang. Sa panunumpa, sinabi ni Butler na may grupong negosyante na bumubuo ng pasistang grupo ng veterano para maglunsad ng kudeta laban kay Pangulong Roosevelt at nais siyang gawing pasistang diktador na ipapalit kay Roosevelt. Idinawit ni Butler sa kanyang testimonya sina Maguire, Robert Clark, Grayson Murphy at Prescott Bush. Itinanggi ng bawat isa sa kanila ang pagkakasangkot. Si Maguire lang ang nagbigay ng testimonya sa harap ng komite. Sa pagtatapos ng mga pagdinig, wala ni isa ang kinasuhan dahil sa kakulangan ng pisikal na ebidensya at sa kabiguang maisa katuparan ang planong kudeta. Ayon sa huling ulat, malinaw na napag-usapan at pinlano ang mga tangka at maaaring naisa katuparan kapag itinuring ng mga taga-suporta sa pananalapi na nararapat. Inilarawan ng media ang mga pahayag ni Butler bilang isang napakalaking panlilinlang sa simula ng investigasyon. Ngunit kalaunan ay binago nila ang kanilang pananaw sa pamamagitan ng pag-amin na ang ideya ng isang pasistang martsa sa Washington ay nakakabahalang totoo. Bilang 9. Maaring ang Area 51 ang ikalawang pinakakilalang pasilidad sa Amerika kasunod ng White House. Ang lihim na pasilidad ay nasa Nevada sa loob ng Nevada Test and Training Range. Hindi alam ng publiko ang mga operasyon dito at sinasabi ng USAF na training range lang ito.
Ang rehem, matinding seguridad at hindi pagbubunyag sa establishmentong ito ang nagdunot ng maraming espekulasyon sa mga Amerikano at sa iba pang bahagi ng mundo na nagtataka kung ano nga ba ito at kung ano talaga ang nangyayari roon. Ang Area 51 ang sentro ng maraming conspiracy theory ukol sa extraterrestrials. Ayon sa tanyag na teorya, itinatago ng pamahalaan ng Estados Unidos ang mga sasakyang pangkalawakan ng alien at sinusubukang aralin at gayahin ang teknolohiya nito. May mga conspiracy theory na nagsasabing ang Area 51 ay laboratorio o morgue ng mga nilalang mula sa kalawakan kung saan ginagawa ang alien autopsy. Ipinahayag ni Bob Lazar na ayon sa S4 theory, sa isang hiwalay na pasilidad na konektado sa Area 51 siya, ay nagtrabaho sa mga lumilipad na platito. Madalas ding may mga naiulat na UFO sa lugar na iyon. Tinutukoy ng alternatibong talakayan ang pananaliksik sa paglalakbay sa oras at teleportasyon. Kamakailan, may bagong kapani-paniwalang suhestiyon ang pumasok sa isipan ng mga tagahanga ng Area 51 at mga mananaliksik tungkol sa extraterrestrials. Itinatanong ng teoryang konspirasyon, paano kung ang Area 51 ay isang pain lamang? Ang ideya ay lumitaw sa subreddit ng mga teoryang konspirasyon kung saan tinanong ni Lonely si 5,885 kung ang pasilidad na hindi naman gaanong lihim ay pain lang para ilihis ang atensyon mula sa totoong tagong lugar. Isinalaysay ng isang teorista na may kaibigan siyang Air Force na nagtrabaho sa Nevada at palaging binabanggit ang isang Area 52 ngunit hindi kailanman sinabi kung ano ang nangyayari doon. Iminumungkahi ng komento na maaring naging lihim na pasilidad ang Area 51 hanggang sa hindi na ito naging lihim, kaya napilitan ang gobyerno na ilipat ang totoong base sa ibang lugar at iwanan ang orihinal para maging isang destinasyon ng turista gaya ng nangyayari ngayon. Maraming Reddit users at mga teorista ng sabwatan ang naniniwalang ganito nga ang nangyari. Ang Area 51 ay ginawa para sa pananaliksik sa extraterrestrial na buhay at teknolohiya. Ngunit naging sentro ito ng pansin kaya hindi na ito nanatiling lihim. Kaya nagkaroon ng lihim na paglipat. May naniniwala na ang bagong lokasyon ay nasa isang di napanggalanang isla na wala sa mapa at Google Earth. Kung hindi Area 51 ang totoong lugar, saan nga ba ang sekreto ng gobyerno na base para sa pananaliksik tungkol sa mga alien? Maaring matagpuan ang Area 52 kahit saan. May mga base sa Alaska tulad ng J-Bear at EAFB. Sa Estados Unidos, naroon ang Camp Peary, ang mahigpit na binabantayang lugar ng pagsasanay para sa mga lihim na operasyon ng CIA, at ang Cheyenne Mountain Complex para sa pagmamanman ng depensa sa kalawakan. Ipinapalagay din na ang totoong base ay maaring nakatago sa mga lugar na mahirap puntahan tulad ng matataas na bundok, nagiyelong mga tanawin o sa kailaliman ng mga bangin. Numero 8. Karaniwan ang pangyayaring may medyas na nawawala kapag naglalaba dahil hindi lahat ng inilalagay sa makinang panglaba ay bumabalik. Bagamat itinuturing itong nakakatawang pangyayari na pinagtatawanan lang ng marami, ang misteryo ng nawawalang medyas, gaano man ito katawa-tawa pakinggan, ay totoong totoo. Ang damit ay biglang nawawala at kahit ang mga eksperto ay hindi alam kung saan ito napunta. May ilan na nagbiro ng nakakatawang kwento, habang ang iba ay sinuri ang nangyari para magbigay ng paliwanag. Ayon sa space-time theory, lumilikha ng maliliit na wormhole ang mga washing machine at tumble dryer. Ayon sa teoryang ito, ang bilis ng ikot ng makina ay lumilikha ng electromagnetic field na yumuyuko sa space-time, kaya nagkakaroon ng maliliit na portal na sumisipsip sa mga damit, particular on medyas. Ang electric motor ng washing machine at tumble dryer ay kayang gumawa ng low-frequency magnetic fields, mga 50 hanggang 60 Hz. Ang wormhole ay teoretika sa teorya ng general relativity ni Einstein at di pa naobserbahan. Ayon sa bagong pag-aaral sa wormhole echoes, ang mga signal mula sa kabilang dulo ng wormhole ay nagpapahiwatig ng echo. Ang pulso ay humigit kumulang 56.3 Hz na pasok sa tinatayang frequency ng magnetic field mula sa umiikot na kagamitang pambahay. Wala pa ring ebidensya na sumusuporta sa teoryan ang makinang ito ay lumilikha ng wormhole na lumululon ng medyas.
Tulad ng ibang conspiracy theory, ginagamit ito para magbigay ng paliwanag sa mga bagay na di natin ganap na nauunawaan. Pero pagkatapos, isang graduate student ang unti-unting nagsimulang magsaliksik ng masinsinan tungkol sa anomalaya at nagsimula sa pagtantiyan ng bilang ng mga medyas na nawawala sa bawat tao sa mundo. Ang average na bilang ay 1.3 medyas kada taon. Sunod, nagtakda sila ng isang timeline simula nung naging laganap ang paggamit ng washing machine na itinakda nung 1,956. Sa huli, isinama ng estudyante ang bigat ng karaniwang medyas na 25 gramo. Sa loob ng ilang dekada, bilyon-bilyong tao ang nawawalan ng bilyon-bilyong medyas taon-taon, kaya lumalabas ang napakalaking bilang na ito. Kung pagsasama-samahin ang lahat ng nawalang medyas sa kasaysayan, gamit ang wormhole ng washing machine, aabot ang bigat nito sa 1.44 na beses ng masa ng araw. Pinatunayan ng isang kilalang astropisiko na hindi maaaring lumampas sa 1.44 na beses ng masa ng araw ang white dwarf. Dahil kapag nangyari ito, guguho ito at magiging black hole. Sabi ng conspiracy theory, ang mga medyas na nawawala sa space-time ay naiipon at nagiging black hole. Lahat ng susunod na medyas na mawawala ay mahihigop pataas sa di kilalang lugar. Tinanggap ng mga mahilig sa conspiracy ang mungkahing ito para ipaliwanag kung bakit may mga random na damit sa kanilang washing machine at dryer na hindi nila pag-aari at walang nakakakilala. Pangpito. Dahil wala na sila ngayon, mahirap intindihin ang konsepto ng malalaking nilalang na parang butiki na gumagala sa mundo. Alam lang natin ang itsura nila dahil na-fossilize sila sa latag at nalaman natin na nabuhay sila dahil sa mga butong iniwan. Kung isipin na may mga hayop sa mundo noon na ibang-ibang itsura kumpara sa mga hayop na meron tayo ngayon, parang katang-isip, hindi totoo at parang alamat. Dahil sa ganitong alamat na kwento, marami sa lipunan ang may magkakaparehong pagkaunawa na posibleng hindi talaga nag-exist ang dinosaur. Ayon sa Peking fossil theory, sinadyang nilika at inilagay ng gobyerno ang mga labi ng dinosaur para magpatuloy ang isang kasinungalingang walang saysay. Isa pang interpretasyon ng pagbanggit sa mga dinosaur ay inilalarawan sila bilang mga dragon na nagpapahiwatig na ang mga nilalang sa mga alamat at kwento ay minsang naglakad sa mundo bago ang dakilang pagbaha sa Biblia. Isang hindi gaanong kilalang paniniwala tungkol sa mga dinosaur ay ang kakaibang teorya na nagsasabing ang mga dinosaur ay mga supernatural na nilikha, di umano'y ginawa ng mga Nephilim. Ang mga Nephilim, misteryosong nilalang, ay lumitaw sa Genesis bilang bunga ng mga banal na anak ng Diyos at ng mga taong anak na babae ni Adan. Ang kanilang pangalan ay nangangahulugang mga nahulog na itinuturing na dakilang mandirigma at higante sa Biblia ayon sa Ezekiel at mga bilang. Maling inilalarawan ang mga nilalang na ito bilang masasamang tirano dahil iniugnay sila sa dakilang baha ni Noe. Patuloy na inaanib ng mga taga-sulong ng teoryan sa buwatan ang masamang imahe ng Nephilim sa umano'y paglikha nila ng mga dinosaur. Ayon sa mungkahing ito, ang mga Nephilim ay pinaghalo ang mga hayop at nilalang na hindi makamundo upang lumikha ng mga kimera na demonyo bilang pagtuya sa kaayusan ng Diyos. Ang mga dinosaur, giit nila, ay mga demonyong nilalang at hindi mga evolusyonaryong ninuno. Ang sabwatan ay konektado sa gap theory na tumutukoy sa hindi na italang pagitan ng Genesis 1:1 at 1:2 kung saan nilikha, winasak at muling ibinalik ang pre-Adamic na mundo pagkaraan ng 6 na literal na araw. Ang Genesis, 1:1 paliwanag nila ay ang unang paglika ng buhay, habang ang 1:3 naman ay ang muling paglika. Ang 1:2 ay tinutukoy bilang panahon ng matinding pagkawasak na tinatawag na baha ni Lucifer. Ayon sa pananaw na ito, ang mga dinosaur ay nabibilang sa mundong bago si Adan na napailalim sa impluensya ni Satanas. Dahil sa demonyong kalikasan, winasak ng biblikal na baha ang mga dinosaur. Iniwan ang kanilang mga buto bilang patunay ng isang nakalimutang panahon. Sila'y kasuklam-suklam na nilalang. Ayon sa teoryang ito, ang mga fossil ng dinosaur ay nagmula sa panahon bago nilikha sina Adan at Eva, kaya't bago pa ang mga Nephilim.
Tinatanggihan ng pangunahing teolohiya at paleontolohiya ang dalawang interpretasyong ito tungkol sa demonyong dinosaur. Walang ebidensya para sa mga teoryang ito o mga iminungkahing panahon, kaya itinuturing lang itong isa pang pagtatangkang unawain ang hindi maipaliwanag na kasaysayan. Bilang 6. Maraming teorya ng sabuatan tungkol sa buwan, gaya ng ugnayan nito sa kakaibang pag-uugali tuwing buong buwan o paniniwalang tinitirhan nito ng mga nilalang na alien. May ilan na naniniwala na ang natural na satellite na ito ay isa talagang hungkag na sasakyang pangkalawakan, habang ang iba naman ay nagsasabing hindi talaga nakalapag ang NASA sa ibabaw nito. Ang diktador ng Alemanya noong 1900 at 30 sa at 1900 at 40 sa ay naging paksa ng maraming kwento tulad ng umano'y pagtakas niya sa Argentina at pagtatayo ng lihim na base ng ikatlong Reich na tinawag na Istasyong 200 at 11 sa Antarctica, imbes na namatay siya. May ilan na nagsasabing ang parehong grupo ang lumikha ng lumilipad na disk, Vril o Hannibal craft na kahawig ng sasakyang pangkalawakan ng alien. Pinaniniwalaan may makabagong okultong teknolohiya sila. Ang ikatlong Reich at diktador nito ay naging bahagi ng teoryang konspirasyon na may kaugnayan sa isang katawang celestial. Pinibigyan ng bagong kahulugan ang tao sa buwan. May paniniwala ng mga pangunahing teorista ng konspirasyon na ang mga National Socialist ng ikatlong Reich ng Alemanya noong 1930 at 1940 ay nakabuo ng teknolohiya lubhang advanced para sa panahon nila at nagbigay daan sa kanila na makalipad papunta sa mga bituin at maisagawa ang unang paglapag sa buwan sa kasaysayan. Lumitaw ang ideyang ito matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig nang kumalat ang balitang mga astronotang Aleman na sumakay sa sasakyang pangkalawakan, lumabas ng atmosfera at tumira sa buwan, ngunit hindi ito na idokumento. Maring sinadya ng mga National Socialist ang kawalan ng ulat. Ayon sa mga teorista, nagtayo ang hukbo ng isang lihim na pasilidad sa buwan na hindi dapat malaman ng iba. Ang konseptong ito na dekada na ang tanda ay nagdulot pa ng haka-haka na tumakas ang diktador papunta sa buwan at doon na ginugol ang natitirang mga araw niya sa isang lihim na base sa ilalim ng lupa sa buwan, ligtas mula sa galit ng lipunan. Ikinonekta ng mga teorista ang ideyang ito sa biglaang pagdami ng ulat tungkol sa lumilipad na platito noon. Itinuro nila ang Roswell, New Mexico, ang insidente noong 1947 at iginiit na ang mga pambansang sosyalista ang may gawa nito. Sabi sa mga teorya, nakasalamuha raw ng hukbo at diktador ang iba't ibang lahi ng alien sa kanilang pakikipagsapalaran. Dahil sa kasikatan ng mga teorya, noong 1947 ay sumulat si Robert A. Heinlein ng nobelang Rocket Ship Galileo na gumamit ng ilang bahagi mula sa mga tsismis. Ang nobela ay tungkol sa 3 binatilyo at isang siyentipiko na gumawa ng atomikong rocket para makapunta sa buwan at naranasan ang iba't ibang pakikipagsapalaran. Ang aklat ay isinulat pagkatapos lamang ng ikalawang digmaang pandaigdig at sumasalamin sa takot ng panahong iyon tungkol sa paglalakbay sa kalawakan. Isinulat ito sa siyentipikong paraan na akma noon at mukaring makatotohanan ang paglalarawan ng paglalakbay sa kalawakan makalipas ang 22 taon nang maganap ang unang naitalang paglapag sa buwan. Ang detalye at katumpakan ng rocket ship ni Heinlein na Galileo ay sapat upang kumbinsihin ang mga naniniwala na talagang nakarating ang Third Reich sa buwan at posibleng nagtatago rin doon ang diktador. Bilang 5 sa loob ng 9 na araw, 1 oras at 32 minuto, simula noong ika-1 ng Abril 2026, isang crew sakay ng Artemis II ang naglakbay papunta sa buwan para sa isang lunar flyby. Dinala sila ng biyahe sa paligid ng buwan at pabalik, kaya sila ang unang nakakita sa tinatawag na dark side ng buwan. Ang misyon na ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na naitala na nakuhanan ng litrato ang kabilang bahagi ng buwan na nagbigay daan sa atin dito sa mundo na makita ng malinaw ang ibabaw nitong puno ng mga bunganga. Nagbukas din ang misyon ng Artemis II ng tanong kung bakit 57 taon na tayong hindi bumabalik sa buwan. Ang opisyal na sagot sa tanong ay bumaba ang interes ng publiko at kasabay nito, bumaba rin ang suporta para sa paggalugad ng buwan.
Pero pwedeng pagtalunan din kung bakit agad nawala ang interes matapos lang isang misyon. Para sa mga naniniwala sa sabwatan, mas komplikado ang sagot kung bakit hindi na tayo bumalik. Simula sa paniniwalang, hindi naman talaga tayo nakarating sa buwan. Tulad ng teoryang peke ang moon landing, may mga nagdududa rin sa misyon ng Artemis II na sinasabing palabas lang ito at panlilinlang para ilihis ang atensyon mula sa maling gawain ng mga makapangyarihan. At epektibo na ito sa loob ng 10 araw. Nang sumakay ang mga astronaut sa rocket, tutok ang publiko sa bawat segundo. Parehong optimista at nagdududa ay masusing nanood ng misyon at namangha sa malinaw na video na ipinapadala pabalik sa daigdig. Nakaka-inspire ito para sa mga optimista at minasdan nila ito ng may pagkamangha. Para sa mga nagdududa, isa lang itong kasinungalingan. Green screen lang daw ang ginamit, sabi nila, para gawing background ng isa na namang peking misyon. Isa na namang eksena ito sa set ng pelikulang Amerika. Itinuro ng mga teorista ang mga hindi tugma, aberya, at mga tila walang saysay na bagay. Halimbawa, itinuro ng ilan ang video ng astronaut na si Christina Koch at ang kakaibang galaw ng kanyang buhok. Parang nanigas ito sa posisyon nito, kaya nagdulot ito ng pagdududa tungkol sa buong misyon. Sa isang video na may mahigit 1 milyong views, kita ang mga astronaut na lumulutang sa zero gravity. Ngunit napansin ng mga teorista na parang may kawad na nakikita na tila nakasabit lang sila sa props. Lumaganap ang tsismis sa AI-generated footage na lalo pang pinatibay ng Synth ID sa pag-check ng watermark. Napag-usapan din ang mga argumento tungkol sa mga larawan ng malayong bahagi ng buwan. May ilan ang nagakala na peke ang mga larawan dahil sa liwanag na ayon sa NASA ay dulot ng pagkaka-align ng araw, buwan at spacecraft. Isa pang tampok na inibahad bilang ebidensya para suportahan ang pahayag na peke ang misyon ng Artemis II ay ang kakaibang pagkakahawig ng mga larawan ng Apollo 8 mission noong 1968 at ng mga larawan ng misyon noong 2026. Ang mundo ay nasa parehong posisyon kaugnay ng buwan tulad ng mga nakaraang taon. Ngunit may isa pang huling pagkakamali na magpapatibay sa teoryang ito ng sabwatan. Isang Freudian slip na nakumbinsi ang marami na hindi talaga nangyari ang misyong Artemis II. Sa isang panayam, ang kapitan ng misyon na si Reed Wiseman ay nagbigay ng pahayag na ito na nagsasabing, at inulit ko, ito ang unang pagkakataon na magpapadala tayo ng tao sa buwan. Ayon sa mga conspiracy theorist, ang Artemis II sana ang pangalawang beses na makakarating ang tao sa buwan kung totoong nangyari ito. Bilang 4, noong 2024, naganap ang dalawa sa pinakamapaminsalang natural na kalamidad na halos magkasunod sa isa't isa sa Estados Unidos. Ang una ay tumama sa Hilagang Kandurang, Florida noong Setyembre 26 at tinawag na Bagyong Helene, isang malaki at mapaminsalang tropical cyclone. Ang mabilis na paglakas nito ay nagdulot ng matinding pinsala sa Tennessee, Georgia, North Carolina at South Carolina. Malalakas ang hangin at mabilis ang pagbaha at matapos ang pananalasa, ito ang pinaka-nakamamatay na bagyo sa US mula nung Bagyong Maria. Makalipas lang ang isang buwan, tumama ulit ang isang sakuna. Isa na namang malakas na bagyo ang nagdala ng matitinding hangin, malalakas na ulan at pagbaha sa Yucatan, Mexico, kanlurang Cuba at silangang gitnang Florida. Tumama sa lupa ang Bagyong Milton noong Oktubre 2025 at nakilala ito dahil sa mabilis nitong paglakas mula Category 5 sa wala pang 24 na oras. Kaya naging pinakamalakas na Atlantic hurricane na naitala. Nagdulot si Milton ng malawakang pinsala na umabot sa $34.3 bilyong nasira ang mga infrastruktura at mga pananim. Pagkatapos ng pangalawang bagyo, kumalat pa sa social media ang conspiracy theory na galing sa chemtrails at teoryang kontrolado ng gobyerno ang panahon. May nagsasabing ang mga bagyo ay gawa ng gobyerno ng Estados Unidos at sinadyang ipadaan sa ilang komunidad bilang bahagi ng planong pampulitika. Noong 2024 Atlantic hurricane season, may 18 tinawag na bagyo at 11 hurricane na para sa ilan ay palatandaan ng nagaganap na pagmamaniobra sa likod ng mga pangyayari. Sinuri ng mga teorista ang mga lugar na tinamaan ng bagyo noong taon na yon.
kasama ang dinaanan ni Helene at Milton. Naniwala sila na ang gobyerno ra ang natutulak ng mga mapaminsalang bagyo sa mga blue state na pabor sa Democratic Party. Ipinapahiwatig na sadyang ginawa ang mga sakuna dahil sa politika na dahilan. Sabi ng mga teorista, noong mga nakaraang administrasyon, ginabayan umano ang mga bagyo papunta sa mga red state. Ayon sa mga teorista, ginagamit ang mga sistemang NEXRAD Doppler radar para igabay ang mga tropikal na bagyo sa mga target. Walang matibay na ebidensya rito at kadalasan, bihira mangyari ang mga bagyong ito tuwing umalapit sa mahahalagang eleksyon sa Estados Unidos. Ang natatanging ebidensya ay mula kay Marjorie Taylor Greene, na kilala bilang isa sa pinakawanan preno na politiko sa US. Nagpost siya ng mapa sa social media na nagpapakita ng timog silangang US at mga lugar na apektado ng bagyo, kasama ang electoral map ayon sa partido, na ipinapakita kung paano maapektuhan ng bagyo ang eleksyon. Sinasabi dito ni Greene na ang Democratic Party ang nagpasimula ng mga bagyong tumama sa karamihang Republican na lugar. May ibang bersyon ng conspiracy theory na ito na natasabing palihim binabago ng National Oceanic and Atmospheric Administration ang panahon. Dahil dito, nagdulot ang solar geoengineering ng mas matitinding bagyo. Dahil lumaganap ang walang basehang pahayag, napilitan ang NOAA na direktang umaksyon. Naglabas sila ng fact sheet na sumasagot at nagpapasinungaling sa mga pahayag. Ipinaliwanag kung paano gumagana ang panahon at nilinaw na wala silang kinalaman sa malalakas na bagyo na ayon sa pag-aaral ay walang pinipili. Pangatlo, sa Orient Point, New York, ito ay pasilidad na nagsilbing depensa ng bansa laban sa aksidente o sinadyang pagpasok ng mga sakit ng hayop na tumatawid sa hangganan. Ang Plum Island Animal Disease Center ang kinaroroonan ng mga siyentipiko ng PIADC na nagtulungan sa iba't ibang paghahanda laban sa malalaking outbreak gaya ng pagtugon, paggawa ng bakuna, lunas, pagtuklas, pagsusuri at decontamination na teknolohiya. Layunin ang sentro na pigilan ang African swine fever at pag-aralan ang paraan para maiwasan o gamutin ang hand, foot, and mouth disease. Ang ila ang kinaroroonan ng nag-iisang bangko ng bakuna laban sa hand, foot, and mouth disease sa buong Estados Unidos. Itinatag ito noong 1954 at tumagal ng 71 taon opisyal na nagsara noong 2025 upang ilipat ang operasyon sa mas advanced na National Bio and Agro Defense Facility sa Manhattan, Kansas. Pero ang Plum Island Animal Disease Center ay laging pinaghihinalaan at pinapapaligiran ng mga teorya at kakaibang pahayag tungkol sa nangyayari rito. Ayon sa teorya ng sabuatan, ang paglalarawan ng pasilidad ay prente lang at walang totoong pananaliksik tungkol sa sakit dito. Ayon sa mga taga-suporta ng teorya, sa pasilidad na ito umano nililikha ng siyentipiko ang hybrid na hayop daw. Ang Montauk Monster noong 2008 ay sinasabing isa sa mga nabigong eksperimento. Nung taginit na iyon, isang kakaibang tipak ng hayop ang inanod sa baybayin ng Long Island. Tinawag ito ng mga lokal na Montauk Monster at agad na napansin ng mga cryptozoologist. Ininarawan itong walang balahibo at may katawan na parang raccoon, aso o baboy. Pinaniniwalaang ang halimaw ay mula sa Plum Island. Maaring bunga ng nabigong eksperimento, itinapon o nakatakas mula sa pasilidad. May teorya ring nagsasabing ang mga siyentipikong at trabaho rito ay pambansang siyentipiko na gumagawa ng teknolohiyang alien tulad ng teorya sa mga alien sa buwan. Sa isang mas kapani-paniwalang talakayan, iminungkahi ng mga teorista na ang Plum Island ay isang lihim na lugar kung saan ang gobyerno ay gumagawa ng mga sandatang biolohikal tulad ng Lyme disease. Noong 2019, itinuro ng ilang nagdududa ang pasilidad na ito bilang pinagmulan ng Lyme disease sa Amerika dahil umano sa mga eksperimento sa garapata noong dekada 70 na kumakalat pa rin na yon. Bagamat matagal ng kinabulaanan, may komunidad na naniniwalang sinadyang pakawalan ang Lyme disease para sa layuning politikal at subukan ito bilang sandatang biolohikal. Ang Plum Island ay inuugnay sa iba pang walang basehang teorya ng sabuatan, kaya tinawag din itong Horror Island.
Ito ang naging paksa ng mga sumunod na sulatin at haka-haka ukol sa mga lihim na pasilidad ng misteryosong gobyerno. Pangalawa, ang insidente sa Roswell ay isa sa pinakakilala at pinakamahusay na naidokumento pangyayaring may kinalaman sa UFO at mga sabwatan tukol sa mga nilaban mula sa ibang planeta. Noong 1947 at 47 isang tila lobo na lumilipad sa mataas na altitude ang bumagsak malapit sa Roswell, New Mexico. Kaya rumisponde ang United States Air Force upang kunin ito. Ang naging reaksyon dito ay nagpasimula ng napakaraming tiyura ng sabwatan, kung saan ang mga nagdududa ay nagmungkahi na may kinalaman ang mga alien dito. Lalo pang pinalakas ng militar ang interes sa pagsabing galing sa lumilipad na disk ang mga debris. Kalaunan, binawi nila ang una nilang pahayag at sinabing ang mga bahagi ay mula sa weather balloon ng top secret na proyektong Mogul para matukoy ang nuclear test ng Soviet. Hindi sapat ang pagbawi nila para mapatigil ang teorya ng sabwatan. Sa halip, lalo pa itong lumala dahil marami ang naniniwalang tinatago ng gobyerno ang pag-iral ng mga alien. Nangyari ang insidente nung uso ang flying saucer sa bansa. Maraming ulat ng kakaibang bagay sa langit at mga bisitang mula sa ibang planeta. Sa gitna ng kasabikan tungkol sa mga alien, ang insidente sa Roswell ay humatak ng iba pang mga posibleng paliwanag na inimbento ng mga tagapagpalaganap ng teorya ng sabwatan na naghahanap ng kasagutan kung ano talaga ang nangyari doon. Isa sa mga paliwanag ang nagtanong, mga Sobyet nga ba ang nasa likod ng Roswell UFO? Lumitaw ang tanong na ito matapos ang isang salaysay mula sa isang hindi pinangalanang pinagmulan na nagpakilalang isang inhinyero mula sa kumpanyang kilala bilang EG at G. Ang kumpanya ay nagtrabaho sa Area 51, ang sinasabing lihim na base kung saan isinasagawa ang mga eksperimento sa mga alien at pagkuha ng kanilang teknolohiya. Ayon sa pinagmulan, pinag-aralan niya ang mga labi ng bumagsak na bagay sa Roswell, kasama ang 4 na ininyero ng EG at G. Base sa nakita at opinyon niya, naisip niyang ang Roswell incident ay may kinalaman sa mga Sobyet. Noong Cold War, sinabi niya na sinamantala ng mga Sobyet ang pagsasaliksik sa flying wing aircraft na dinevelop ng German socialist na sina Walter at Raymar Horten. Ayon sa mga ulat, gumawa sila ng disc-shaped na bagay na kayang lumipad ng palihim at iwasan ang radar. Ayon sa ulat, pinino ng militar ng Estados Unidos ang teknolohiyang iyon sa Area 51. Sa mga sumunod na dekada, naglabas ang militar ng mga bagong eroplanong gaya ng F-117, isang palihim na eroplanong panuso. Nabahala ang mga lider ng Soviet nang makita ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ng mga karibal, lalo na sa paggawa at paggamit ng unang atomic warhead. Ayon sa di kilalang pinagmulan, ang insidente sa Roswell ay gawa ng Soviet Union bilang babala na kaya nilang lumikha ng UFO hoax na magdudulot ng takot sa mga Amerikano, tulad ng takot na idinulot ng War of the Worlds broadcast ilang taon na ang nakaraan. Sabi sa pinagmulan, gumawa ang mga Soviet ng mothership na may dalang maniliit na lumilipad na disk. Noong araw ng insidente sa Roswell, ang mothership ay lumutang sa Alaska at nagparipad ng mga drone. Isa sa mga sasakyang iyon ay pumasok sa impapawid ng Estados Unidos at sa hindi malamang paraan ay bumagsak sa Roswell. May mga taong binago ang anyo nito, pinalaki ang ulo at mata. Ayon sa sabi-sabi, bunga sila ng eksperimento ng baliw na siyentipikong si Joseph Mengele. Ang mga comatose na tao ay dinala sa Area 51. Naniniwala ang mga conspiracy theorist na ang paliwanag na ito ay tumutugma sa insidente sa Roswell, kabilang na ang biglaang pagdami ng mga ulat tungkol sa UFO, na ayon sa hindi nagpakilalang nag-angkin, ay maliliit na drone na inilalabas mula sa mothership. Ayon sa teoryang ito, nakuha ng mga Sobyet ang gusto nila. Kumalat ang takot sa Amerika at marami ang naniwalang inaatake sila ng dayuhang uri mula sa kalawakan. Pinalala ng unang pahayag ng militar ang takot dahil sinabi nilang lumilipad na disk ang natagpuan sa Roswell. Dahil sa mga teorya, kumalat ang tsismis na pagtatakip lang ang paliwanag na weather balloon lang iyon. Numero 1. Noong Mayo 5, 2026 sa gitna ng mga kakaibang pahayag, humarap si Defense Secretary Pete Hegseth sa publiko at nagsabing, "Hindi ko makumpirma o itanggi kung may kamikaze dolphin kami, pero makukumpirma kong wala."
Ang tinutukoy niyang sila ay Iran at sinabi niya ito sa panayam nang mabanggit ng reporter ang tsismis ukol sa paggamit ng Iran ng kamikaze dolphin. Ayon sa teoryang sabwatan, posibleng pinag-aaralan ng militar ng Iran ang paggamit ng mga dolphin na may pampasabog para atakihin ang barkong pandigma ng Estados Unidos sa Strait of Hormuz kung saan may labanan. Lumaganap ang aligasyon 2 dekada na matapos lumabas ang ulat na bumili ang Iran ng mga dolphin na sinanay para sa militar mula sa Soviet Union noong 2000. Ayon sa ulat, ang mga dolphin na pangdigma ay galing sa pasilidad ng krimen sa tulong ng dating taga-sanay na naghahanap ng pondo para sa pagpapakain sa mga hayop. Sabi ng mga teorista, sinanay ra ang mga dolphin para umatake sa barko at diver. Pinaniniwalaang maaring nilagyan na ng Iran ng mga sandata para tutok sa mga sumasalakay sa ilalim ng dagat. Bagamat parang mula sa sci-fi na pelikula, ang konseptong ito napansin na napakatalino ng mga marine mammal at nagamit na sila sa militar noon. Hindi lang Unyong Sobyet ang gumagawa nito. Sinanay ng hukbong dagat ng Estados Unidos ang mga dolphin at sea lion para sa underwater defense gaya ng pagtuklas ng mina, pagkuha ng bagay at depensa kontra diver. Ayon sa ulat, hindi raw sila binigyan ng sandata. Naging sapat ang mapanirang biro ni Hegseth para kumbinsihin ang marami na maaaring may mas malalim pang kwento kaysa sa sinasabi ng gobyerno. Ang tawa na hindi ko makumpirma o maitanggi kung meron tayong kamikaze dolphins ay tila nagpapahiwatig na posible ngang may ganitong sandata ang Estados Unidos. Sa simula ng panayam, sinabi ni Hegseth, hindi ko pa naririnig ang kamikaze dolphin na yan. Parang mga patay na may laser beams, di ba? Simula noon, masusing sinusuri ng media ang mga opisyal na pahayag ng Estados Unidos. Ang pagtanggi ng Iran sa kamikaze dolphins ay tila paraan lang para paliitin ang issue, hindi kumpirmasyon ng katotohanan. Simula noon, naging usap-usapan sa social media ang panayam at ang nakakatawang tono ay inisip na nerbiyos na tawa na madalas ikinakabit sa panlilin lang. Pinapalakas pa ng matagal ng mito sa internet ang haka-haka na 30 dolphins ng US Navy na sinanay sa labanan ay nawala ng tumama ang Hurricane Katrina. Walang sapat na ebidensya sa teoryang sabwatan na may plano ang Iran na gamitin ang ganitong sandata. Salamat sa panonood mga kaibigan. Pindutin ang like kung nagustuhan ninyo ang video. Huwag niyo ring kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng aming mga susunod na upload. Ako nga pala si Top 5 Unknowns at magkita-kita tayo sa susunod.